Ang babaeng ito ay tunay na henyo. Pagbalik niya sa kanilang probinsya, nagpalisyo siya ng halos 100 ektaryang palaisdaan para magsimula ng sariling negosyo. Armado ng kaalaman sa agrikultura na natutunan niya sa paaralan, handa siyang bumuo mula sa umpisa. Pero may isang malaking problema. Malayo ang mga palaisdaan mula sa kanyang bahay at nakakapagod ang araw-araw na biyahe. Kaya gumawa siya ng matapang na desisyon. Magpatayo ng tirahan mismo sa ibabaw ng tubig para mas mahusay na mapangasiwaan ang mga isda. Gumamit siya ng bangkang kawayan para makarating sa lugar at nagsimulang magtayo ng mga poste. Isa-isa niyang itinarak ang mga kawayan sa gilid ng palaisdaan bilang matibay na haligi. Pagkatapos, nagtali siya ng pahalang na kawayan sa itaas para mabuo ang balangkas. Nang matapos ang pundasyon, pinutol niya ang 12 ng kawayan sa magkakaparehong haba. Inilulan niya ito sa balsa at dinala papunta sa balangkas sa kamahigpit na itinali. Nabuo ang isang lumulutang na daan na nagdurugtong sa palaisdaan at sa lupa, perpekto para magdala ng mga materyales. Bago pa man itayo ang mismong kubo, inihanda na niya ang lahat ng materyales. Binutasan at hinubog niya ang bawat piraso ayon sa plano sa kanyang isipan. Nagpuyat siya para maplano ang bawat detalye. Kinaumagahan, bumalik siya dala ang mas maraming kawayan at ipinagpatuloy ang paggawa. Dahil may pre-drilled holes na, mas madali niyang naikabit ang bawat piraso hanggang sa maitayo ang pangunahing balangkas ng kubo. Sunod, nilagyan niya ng manipis na kawayan na pinagkrus-krus ang bubong para maging parilya. Natapos ang araw sa ilalim ng mga bituin pero malaki na ang progreso. Sa ikatlong araw, umakyat siya sa bundok at kumuha ng mga kumpol ng kugon. Ang kugon ay malambot, mainit at perpekto para sa bubong. Ibinaba niya ito gamit ang karitong kahoy, saka ginupit at hinabi sa pantay-pantay na panel. Nang handa na, isa-isa niyang inilagay ang mga ito sa kawayan hanggang sa mabuo ang bubong, mainit at protektado laban sa ulan. Akala ng lahat ay sisimulan na niya ang loob ng kubo, pero may bago siyang ideya. Pakiramdam niya ay masikip ang espasyo, kaya pinalawak niya ito. Nagbaon siya ng mas malalalim na kawayan sa gilid ng bahay at nagtayo ng palapag na patiyo. Hiniwa niya ang kawayan, inalis ang hibla sa loob at pinatag para maging makinis na sahig. Pagkatapos, nagdala siya ng maninipis na kawayan, pinaghati-hati gamit ang pamalong kahoy at hinabi para maging mga panel ng dingding. Isa-isa niyang ikinabit hanggang sa mabuo ang mga pader, matibay, elegante at handmade. Bihira kang makakita ng taong ganito kahusay at kasipag. Sa huli, tinapos niya ang pinakaimportanting bahagi, ang panlabas na pader ng balangkas. Buong linggo siyang halos walang pahinga para matapos ang trabaho. At sa huli, tumindig ng buong ganda ang kanyang lumulutang na bahay kawayan sa ibabaw ng tubig. Kaya, anong masasabi mo sa kahangahangang DIY build na ito? Mula sa 100 puntos, ilan ang ibibigay mo sa kanya? Isang napakatagal na katahimikan, binasag ng rumaragasang apoy mula sa ilalim ng mundo. Isang bulkan na 600 na taon nang hindi pumupugso, biglang sumabog. At ito ay sinabayan pa ng lindol na halos ikayanig ng buong lupa. Anong nangyayari sa mundo? Stay with us hanggang dulo dahil baka ito na ang babala na matagal na nating hindi pinapansin sa malayong bahagi ng mundo, Kamchatka Peninsula. Sa Russia, isang kakaibang pangyayari ang gumulat sa mga eksperto. Krasheninnikov Volcano, isang dormant o natutulog na bulkan, ay biglang nagising at sumabog. Ayon sa ulat, umabot sa 6 na kilometro sa taas ng himpapawid ang makapal na abo. Isang tanawin na parehong kamangha-mangha at nakakatakot. Ang Krasheninnikov Volcano ay matatagpuan sa loob ng Kronotsky Nature Reserve, isang protected area sa Kamchatka. Huling naitalang pagputok nito, higit 600 taon na ang nakalipas. Isipin mo yon, mahigit kalahating milenyo ng katahimikan, binasag sa loob lang ng ilang minuto. At ito ay ilang araw lang pagkatapos ng isang napakalakas na lindol 8.8 magnitude. Sunod-sunod, lindol, sabog ng bulkan, tsunami warning. Ayon sa ulat ng Kamchatka Emergency Ministry, ang ash plume ay kumakalat papuntang silangan, direksyon ng Pacific Ocean.
Wala naman itong tinamaang mga komunidad at wala pa ring naiulat na ashfall sa mga tirahan. Pero hindi diyan nagtapos. Isang 7.0 magnitude na aftershock ang tumama rin sa paligid ng bulkan, sapat para maglabas ng tsunami, warning sa 3 bahagi ng Kamchatka. Buti na lang agad din itong na-lift ayon sa Russia's Ministry for Emergency Services. Natural lang ba ito? May kinalaman ba ang lindol sa muling pagsabog ng bulkan? Ayon sa mga volcanologists, posible. Ang matitinding paggalaw ng tectonic plates ay maaaring gumising sa mga natutulog na bulkan. At dahil ang Kamchatka Peninsula ay nasa isa sa pinakaaktibong volcanic zones ng mundo, hindi imposible na may iba pang sumunod. Hindi lang ito kwento ng Russia. Paalala rin ito sa buong mundo. Ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagbibigay babala at minsan, masyado tayong abala para makinig. Hindi natin alam kung kailan sisiklab muli ang isang bulkan sa ating bansa. Kaya't ngayong dumadami ang sakunang sunod-sunod sa buong mundo. Mula lindol, bagyo, baha at ngayon, mga bulkan, panahon na para maging alerto. Sabi nga nila, ang katahimikan ay hindi laging kapayapaan. Minsan, ito ay paghahanda sa isang malaking pagsabog. Ito ang Africa kung saan may ilang katutubong tribo na naninirahan pa rin. Ngayon, maraming tao ang nagtataka kung bakit napakasimple ng pagkakagawa ng kanilang mga bahay. Kaya naman iniisip ng iba, tirahan ba talaga ito o sadyang tamad lang silang gumawa ng maayos na bahay? Pero sa totoo lang, hindi lang basta primitibo o likod ng panahon ang mga bahay na ito. May praktikal at matalinong dahilan kung bakit ganoon ang disenyo na akma sa kanilang pamumuhay at kapaligiran. Una, madalas na lumilipat ang mga tribo ayon sa panahon kaya hindi talaga nakalaan para maging permanente ang kanilang mga bahay. Mas madaling gawin, baklasin at dalhin ang mga simpleng tirahan kaya mas madali para sa kanila ang madalas na paglilipat ng walang abala. Ikalawa, kahit maliit ang bawat bahay, iba-iba naman ang gamit. May para sa pagtulog, may para sa pagluluto, mayroon din para sa imbakan at iba pa. Lahat ay tumutugon sa iba't ibang pang-araw-araw na pangangailangan. Pinakamahalaga, tanging mga likas na materyales lang gaya ng putik, kahoy at damo ang maaari nilang gamitin. Kahit simple ang estruktura, sapat pa rin itong nakakapagbigay ng proteksyon, bentilasyon at kanlungan laban sa init, ulan at iba pang elemento ng kalikasan. Ang ganitong minimalistikong paraan ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa nila sa kanilang kapaligiran at likas yaman. Makikita, rito na ginugupitan ng manggagawa ang bubong na gawa sa dayami gamit ang gunting at ang buong proseso ay nakakaaliw panoorin. Sa ilang nayon sa UK, tinatakpan ng dayami ang bubong ng mga bahay at hindi lang ito para sa itsura. Ang bubong na gawa sa dayami ay eco-friendly at nakakatulong para maging mainit ang bahay tuwing taglamig at malamig naman tuwing tag-init. Karaniwang ginagamit dito ay trigo na pinatuyo. Sinisimulan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng moisture barrier para hindi tumagos. Ang dampi ng tubig, pagkatapos ay unti-unting inilalagay ang mga kumpol ng dayami mula sa pinakailalim ng bubong. Maingat nila itong inaayos at tinitibay gamit ang mga pako at pin. Ang mga sobrang bahagi ay ginugupit at pinapantay sa kadinidikdik ng mga kasangkapan upang maging mas siksik at pantay ang bubong. Para hindi matangay ng hangin, nilalagyan ito ng proteksyon na lambat sa ibabaw. Karaniwan inaabot lang ng 1 o 2 araw para matapos ang isang bubong. Praktikal at kaakit-akit ang ganitong bubong, pero kung hindi regular na aalagaan, maaaring tumubo ang lumot at bumaba ang tibay at bisa nito. Kaya napakahalaga ng tuloy-tuloy na pag-aalaga upang mapanatili ang ganda at tibay